milyong-milyong mga hektarya ng kagubatan at mga landscape na naibalik. Agrikultura na sari-sari, kabilang ang mga silvopastoral system at agroforests. Pag-aaksaya sa pagkain na nagmumula sa taniman o farm na pinanggagalingan patungo sa factory hanggang sa taong kakainan ay nabawasan. Malusog at balansing dieta na pinasikat o popularize. Sa wakas, greenhouse gas emissions na bawasan. Maganda, di ba? Maaari ba nating gawing realidad ito para sa mga darating na henerasyon? Oo, kaya nating itong gawin. Subalit, para magkaroon ng isang positibong pagbabago, kailangan nating maintindihan kung bakit tayo nagkakaroon ng sitwasyong ito ngayon. Alamin natin. Hanggang sa ikatlo o 1/3 ng human-induced greenhouse gas emissions ay nakakonekta sa sistema ng pagkain na may 80% ng mga ito ay nagmumula sa produksyon ng agrikultura. Higit sa kalahati ng agricultural greenhouse gas emissions ay mula sa mga pagbabago sa panglumang carbon stock, habang ang natitirang kalahati ay mula sa methane at nitrous oxide emissions. Ang mga gawain ng tao ay may dulot na malaking pagbabago sa klima at atin nang masimulang magpausad ng mas marahas na mga pagbabago sa klima. Maaari nating makamit ang mga layunin ng klima at makabuluhang bawasan ang GHG emissions sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng ating pinagkukunan, pag-ani, at pagkonsumo ng pagkain. Mula sa pananaw ng isang magsasaka, ang emissions ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nutrient efficiency gamit ang mas mahusay na pag-aalaga sa kalusugan ng lupa, ang pagsabay ng mga pagtanim ng mga puno sa sistema ng produksyon sa agrikultura ay magpapaganda sa antas o kapasidad na maging maayos na imbakan ng carbon sa biomass at sa lupa. Sa pamamagitan ng regenerative soil o nagbabagong buhay na lupa, ang pagkawala ng organic matter ay maaaring mabawasan at ang carbon stock ay tumaas. Sa sitwasyong ito, ang organic matter ay hindi lamang tumutulong na paliitin ang epekto ng pagbabago ng klima, kundi ito din ay nagpapabuti sa fertility o pagpapayabong ng lupa. At kapag mas maraming nutrients, mas higit na kapasidad sa pag-imbak ng tubig at mas mababang sensitivity sa dry spells, ang mga lupa ay mas maaasahang mabigyan tayo ng malusog na pagkain sa mahabang panahon na darating. Ito ang magandang balita para sa mga magsasaka na palaguin ang pagkain at para sa lahat na kumukonsumo nito. Ang hinihingi natin at pagkonsumo ay may malaking impluwensya sa klima. Ang isang dieta na mayaman sa hayop protina ay nagreresulta sa mas malaki na GHG emission bawat calorie kaysa sa isang vegetarian na dieta. Ang ating kalusugan, ang kalusugan ng ating mga sakahan at ang kalusugan ng ating planeta ay lahat magdidepende sa kung ano-ano ang susunod nating gagawin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkuling gagampanan. Seryoso ang Nestle sa kanyang gagampanang papel. Ang pagbabago ng klima at ang epekto nito sa sistema ng pagkain ay hindi natin maaring ipagkibit balikat at di dapat ipagwalang bahala. Ano ang planong gawin ng Nestle? Bilang isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng pagkain at inumin sa mundo, kami ay lubos na nakasalalay sa supply ng dekalidad na raw materials at mga sangkap o ingredients sa paggawa ng aming mga produkto. Lubos din naming namamalayan na mayroon kaming ginagampanang papel o bahagi sa isyu ng climate change o pagbabago ng klima. Sa katunayan, ang umiiral na sistema ang agrikultura ng aming mga magsasaka at mga suppliers kasabay na ang aming mga sariling mga operasyon sa pagmamanupaktura ay mayroong impact o nakakaapekto sa carbon footprint ng aming mga produkto. Kaya, paano ang Nestle maaari makapag-ambag sa pagpapagaan ng epekto ng climate change o pagbabago ng klima? Upang maging bahagi ng solusyon, ang Nestle ay mayroong commitment na makamit ang net zero greenhouse gas emissions sa 2050 sa pamamagitan ng kanyang climate pledge. Medyo ambisyoso, tama? Ngunit posible. Tignan natin kung paano. Ang Nestle Pledge, humihingi na kami ay makipag-ugnayang mabuti sa buong supply chain na nagsisimula mula sa mga magsasaka at nagtatanim sa mga pataniman o farmers fields hanggang sa mga consumers. Paano naming planong gawin ito?
Antas ng landscape, kami ay maniniguro na bibili kami sa mga lugar na walang deforestation. Sa antas ng sakahan o farm, kami ay magtataguyod ng regenerative o nagbabagong buhay na gawain o kasanayang pang-agrikultura. Ibalik ang magandang kondisyon ng mga lupa at magtanim ng mga puno. Kami ay magbabawas ng carbon dioxide emissions at magtataguyod ng paglago ng imbakan ng carbon sa biomass at mga lupa. Sa antas ng processing, layunin namin na gamitin ang renewable na kuryente sa lahat ng mga sites o lugar ng Nestle. Ito ay isang layunin na nagawa na namin at nakamit sa 1/3 o 1/3 ng aming mga pabrika. Antas ng consumer, tutugon kami sa consumer demand sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming plant-based na pagkain gamit ang mga sangkap at packaging na may isang mababang environmental footprint. Ang mga ambisyong layuning ito ay nangangailangan ng isang malakas na contribution mula sa ating lahat. Kailangan nating i-evolve ang sourcing strategy para mas nagbabagong buhay o inclusive o sama-sama at nagkakaisang nagtatrabaho kasama ang aming mga producers, mga suppliers at mga mamimili upang mabawasan ang emisyon sa lahat ng antas. Kami ay naniniwala na ito ang simula ng isang bagong panahon. Kung tayo ay sama-sama, maaari tayong gumawa ng mabuti para sa kinabukasan ng ating planeta, para sa kabutihan ng ating mga lupa, ng ating sistema para magkaroon ng pagkain, pati na para sa kinabukasan ng ating mga sarili.